Kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel. This is Kuya Nel. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, ayan po. Kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, is please do subscribe and hit na rin po yung notification bell button para lagi po kayo updated sa ating mga uploads. So, ngayong araw po mga Kalingap, mga kababayan. So, ito po ngayong araw na to ay makakasama po natin ang isang tao na itong nakaraan po ay parang tampulan ng issue, bashing, no? Hindi ko alam kung bakit itong taong ito ay halos buwan-buwan na lang po ay meron pong naibabatong mga issue laban sa kanya. Syempre regarding din po ito sa Jomcar. So ito po, kasama po natin, walang iba po, kasama po natin si Kalingap David. Ayan. Hello po guys. So, shoutout po sa mga viewers ni Kuya Nel. Ayan po. Ako po, grab ko na po itong opportunity na to para makausap po si David at para mabigyan linaw po ang mga nakaraang issue po. At ito po ay walang halong magmalinis, di ba? Kumbaga katotohanan lang po ang natin, ang pakay po sa video nito. So ito po is serious interview po, short serious interview kay Kalingap David. So meron po tayong inanda po dito mga tanong. Wow. Ayan po. Regarding din po ito doon sa sa mga naganap, no? Pero ang pagsagot mo dito, bro, hindi yung normal na pagsagot mo. Mag-a-cast third person. Oh, okay. Gets mo? Parang Oo. Parang third person ka. Sample yan. Sample, halimbawa. Kamusta na si Kuya Nel? Ako, sasagot ako. Si Kuya Nel ay maayos naman, ay siya ay kumakain sa tamang oras, masaya sa pamilya, ganun. Ganun po. Kumbaga, mo siya, kinukwento mo. Okay. Sige. So, ito ang ating unang tanong po kay Kalingap David ay... Simulan na agad natin. Hindi, syempre. Kakamustahin po natin. Kamusta na ba si Kalingap David? Sa ngayon, siguro si Kalingap David ay nasa siya. Nasa punto siya ng kanyang buhay na kung saan nararamdaman niya na yung mga kalungkutan. Yung mga time na nararamdaman niya na yung mga pressure ng buhay, yung mga nag-aalala sa future, yung bigat, ganun. Diba? Yung bigat. Yung responsibilidad. Yes, responsibilidad. Kasi yan si Kalingap David, panganay yan. Panganay na anak. Ay, oo. Saka nag-iisang lalaki sa sa next generation ng kanyang lahi. Kaya pero sa tulong ni Lord, yan si Kalingap David ay nagiging malakas sa tulong ng mga kaibigan natin, nakapaligid sa atin, na ating ang tawag dyan ay emotional support. Sa mga kaibigan niya. Sa mga kaibigan niya. Sa mga nakapaligid sa kanya. Nakapaligid sa kanya. Ayan. Ganon. So, ayan. Yun bro ay lang, unang introduction pa lang natin. Pero ito, direkta na tayo agad dun sa ating mga mabibigat na mga tanong. Yun. Bro, totoo ba na si Kalingap David ay basher na ng Jomcar? Sa totoo lang, ang pagkakaalam ko kay Kalingap David ay isa siya sa parang alam niyo naman, napanood naman natin lahat na si Kalingap David ay isa sa pinaka malalapit sa Jomcar. Sa Jomcar. At hindi lang sa Jomcar, sa kay mga Kalingap beneficiary, sa beneficiary. Diba? Oo, parang isa sa sa mas mabilis makaklose ng mga tao dito sa loob ng Kalingap. Ayun. Pero sa pagiging basher, si Kalingap David ay basher ng lahat. Basher ng lahat? Bakit? Paano mo nasabi? Paano ko nasabi na basher si Kalingap David ng lahat? Kasi si Kalingap David ay
ano siya eh, parang, paano ko ba sasabihin? Siya yung isa sa mga tao na ano, prangka. Prangka. Diretso. Diretso siya. Na Oh. hindi siya magdadalawang isip na magsabi ng tawag dyan? Parang no sugar coating. No sa sugar mga coating. words, Yes, oo. Kasi ano siya eh, totoo. no? Totoo siya. Pero kung doon sa sasabihin natin na basher ng Jomcar, nakakasigurado ako na ano, si Kalingap David ay ano, isa sa, kumbaga ay kung lahat ay maging kalaban na ng Jomcar. Uy. Lahat, as in lahat na maging siguro maging yung mga tao nasa paligid nila. Maging hater na. Maging hater na. Nakakasiguro ako na si Kalingap David ay isa sa mga nasa tabi ng Jomcar. Nasa tabi. So, walang katotohanan na ikaw ay Kakampi. basher. Na si David ay basher. Oo naman. Walang katotohanan. Ako ay nakakasiguro po dyan. Ayan. Kasi kahit nung mga time na ano eh, na si Kalingap David ay kumbaga ay ayaw na sa kanya ng mga supporters ng Jomcar. Ano eh, parang ang tawag mo doon, parang ano siya eh, parang tumingin siya doon sa Jomcar mismo. Kung talagang ayaw na ba sa kanya ng dalawa or ayaw na ba sa kanila ni Kalingap Rab. Pero hindi eh, nakita natin yung suporta kay Kalingap David. Ayan. Na hindi lang ng mga supporters kundi ng Jomcar mismo. Yun. Kasi ang mahalaga kay Kalingap David is yung ano eh, yung relasyon niya sa tao, Yan. sa mga kaibigan niya, lalo na sa kung Jomcar ang pinag-uusapan natin. Ayan. Lalo na sa Jomcar. Yun ang mahalaga. Ayan. Hindi mahalaga yung sasabihin ng iba. Hindi So, mahalaga yung mga taong tawag dyan, yung mga hindi naman natin yung mga ibang tao Outside. outside. Ang mahalaga ay yung relasyon ni Kalingap David sa kanyang mga kaibigan. Diba? Internal relation. Yes. Diba? Alam mo ba? So, ayan, at least dyan na ano po natin, ang linaw po yan. No? Hindi Opo. po siya basher po ng Jomcar. Si David po ay mahal na mahal niya po ang Jomcar. Oo po yan. Pero itong follow-up question natin, palagay mo bakit palagi ka na pag-iinitan ng mga Jomcar supporter? Ano sa palagay mo? Ay, ulitin ko. Sa palagay mo, bakit palagi na pag-iinitan si Kalingap David ng mga Jomcar supporter? Hanggang ngayon, pinag-iisipan pa rin niya ni Kalingap David. At siya nga ay humingi na ng tulong kay Kalingap Rab sa pag-iisip. At ang isa pang pinakalagtataka dyan ay si Kalingap Jack. Kalingap Jack. Parang minsan na pag-usapan niya ng ng tropa, ng mga Kalingap tropa. Kung bakit nga ganun nangyayari. Siguro ang naisip ko lang siguro or ang naisip lang ni Kalingap David is siguro ay may mga tao talagang hindi masaya na nandun siya. Oo, siguro. Yun na lang, pero si Kalingap David naman, hindi naman yun masyado alam mo yun, yung emotional. Hindi naman siya nagtatanim ng mga sama ng loob. Ayan. Pero ito bro, next question natin. Ano ang masasabi mo dun sa mga taong may ayaw sa'yo? Ay, si Kalingap David, pag yan ang pagkakakilala ko dyan, pag ayaw mo sa kanya, gusto pa rin niya sa'yo. Hindi yung pag ayaw niya sa'yo, pag ayaw mo sa kanya, ayaw niya na din sa'yo. Oo. Kumbaga, yan. Parang biblical yan bro Yes. Si Lord kasi kahit ayaw natin sa kanya, alam ko naniniwala yun si Kalingap David sa mga Bible principles. Parang pag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo pa yung kabila. Ibigay mo pa yung kabila. Yun. Tama yun. Sa Bible yun eh. Kaya, tingin ko ay si Kalingap David ay isang
ganun tao na pagka inano mo siya, pag ayaw mo sa kanya, hindi kanya kakamuhian or kagagalitan. Man. Ayun ang maganda, no? Mm. Next, bro. Simple na question lang to. Loyal ka ba sa Jomcar? Ako si Kalingap David. Si Kalingap David, hindi ikaw. Parang, ano yun ah. Si Kalingap David ay loyal ba sa Jomcar? Parang nag-iisip ka. Parang, bakit ka nag-iisip ako? Ba't ka ba nag-iisip? Si Kalingap David ay 100% loyal sa Jomcar. Yun lang ang kailangan natin marinig dyan. Yes, no need explanation. No explanation na dyan, nakikita nyo naman yan. And, bro, last na to. Last na. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa Jomcar? Ba't nahumaling ka sa Jomcar? Oh, no. Oo nga, no. Sa tingin ko, ba't na humaling? Kasi, magsisimula pa lang ang Jomcar. Episode 3. Episode 3. May part dun na si Carla, kung natatandaan ninyo, si Carla ay hindi pala nakita yun sa video. Pero, may part dun na, alam nila yun, na si Carla ay biglang tumatalikod at umaalis. Umaalis So, lahat kami doon, si Kalinga Prab, si Jomar. Nasa-shock. Legit yan, legit. Nasa-shock. Legit So, yan. mayroong time na lahat kami, bakit na nagagawa yun? Alam naman natin na, na nahihiya, di ba? Nahihiya siya. So, pero wala pa rin nakakaalam nung time na yun. Wala nakakaalam. So, one time, episode 3, kung hindi ako nagkakamali, after namin nun, ng vlog, nangyari nga yung naalis si Carla. Ako ay nagtanong, ay, ako ba? Or, nag-chat si Carla. Nagsasorry siya ba kung dahil daw doon sa nag-explain siya. Sa action niya. Yun. Although, alam naman na natin yung dahilan na nahihiya siya. Pero, nakakatuwa kasi isa tayo sa pinagkatiwalaan niya, nasabihan ng emotion na yun. Sabi niya, pakisabi na lang daw kay Kuya Jomar na nahihiya nga siya, na yung reason niya kung bakit niya nagagawa yung bagay na yun. Siguro... Noon yung episode 3 yan. Episode 3, kung hindi ako lang 3 or 4, mga ganyan. Yung time na umaalis si Carla. Oo, ganun yun eh. Siguro dahil doon. Dahil pinagkatiwalaan ka. Oo, pinagkatiwalaan tayo at nakita natin yung journey. Yeah. From day 1, episode 2 na sila ay magkita. Hanggang 100 episode na, hanggang 100, yung latest lang, hindi pa pinapalabas. 108, nandyan tayo. Bro, bakit sobrang, anong meron sa Jomcar? Ba't hanggang ngayon, ang daming nagmamahal? Tingin ko, nakikita nila yung totoong pagmamahalan. Ooh. Kasi yun eh, sabi nga nila, yung katotohanan ay hindi mo matatago. Yan. Lalabas yan. Sa Jomcar, ramdam mo eh, kahit nasa camera or nasa vlog na, or nasa personal ka, ramdam mo sa kanila na sila ay, grabe yung, kung magtitigan sila, grabe yung pagmamahalan, bro. Yes. Alam mo yun nakakahawa. Si Kalingap David, hopeless romantic din kasi yun eh. Kagaya ng ibang mga viewers dyan. Kaya humaling din dito sa Jomcar. So, ayun bro, maraming salamat at sinagot mo yung mga katanungan ko kay Kalingap David. Ayan, sana ngayon ay sana po ngayon ay mas malinaw po sa inyo. Yes. Sa ating mga viewer, at sa mga sa mga manonood po ng Jomcar, ng Kalingap, si David po ay solid at Jomcar supporter din po siya. From start to finish. Since day one. Since day one. So maraming salamat bro. Thank you you so much. At huwag nyo na pong iba si David. Kung napakinggan nyo naman po.
Ay na-explain na po niya ng Yes. ng malinaw at maayos. Ayan, bye-bye po. Thank you so much. Bye-bye. Thank you po.